Uy, himala, walang ano ngayon wala yung sinag-online ako sa Grab guys. Wala yung yung selfie verification. So bakit ganun? Tapos mamaya lalabas na naman to offline, online. Wala nga, bakit ganun? Walang selfie verification ngayon. Alright guys, good morning, what's up sa inyo? At ngayon ay December 16. As usual, sa January na po yung post nito. Kung mapapanood nyo to ngayon is ngayon po ay January na guys, no? So yun, maaga pa lang, 6:25 in the morning. Hindi siya ganong kaaga tulad ng mga dati kong labas. Kasi dati lumalabas ako ay 5:45, 4:30. So ngayon hindi, alas 5 na talaga ako, alas 6 na talaga ako lumalabas guys. Nakaharang tayo sa kalsada guys Sorry na, alis na ako. So sigip yung bus, minadaan pala ditong bus. So ngayon wala pa tayong booking guys kasi kaka-open lang ng apps natin pero minsan guys pagka-open ko mga 2 minutes 3 minutes meron ng booking So ngayon wala pa. At ang gagawin natin ay ano ba yun? So ako muna yung bintana kasi wala pa naman tayong pasahero. So yung mga nakaraan niya is nilagnat ako, kaya nitong Sabado lang ulit ako nakapagpasada. Tapos ngayon ulit so December 16, 17, 18 hanggang 18 lang tayo mamasada kasi 19 ay Thursday, coding tayo. Tapos Friday is baka kasal ni Kiel, uuwi tayong Friday. Tapos babalik tayo dito sa Cavite kasi sasamahan ko si girlfriend ko pauwi ng Bulacan. Tapos from Bulacan uuwi kami ng Quezon. So 21 naman yon. So ang dami kong schedule, no. So ngayon nga nag-aaya pa si Tikboy kasi si Tikboy nasa Quezon Province, nasa Lokban. Pinapunta niya ako, sabi ko baka pwedeng sa susunod na lang kami magkita kasi kailangan ko pang bumiyahe ngayon, kailangan ko pang maghulog na sasakyan, may babayadan pa akong tax nitong ating sa Grab. So nalipasan nga ako kasi ngayon may penalty na ako. Magkano din yun, magbabayad pa tayong kotse, magbabayad pa tayong bahay, dami kong babayaran guys. So gusto ko na lang maging paso. So ganun talaga ang buhay. Ngayon medyo may plema tayo guys, so kailangan ko mag face mask. Wala man akong mabilhan dito. So yung kailangan natin maghapit. So hindi naman hapit na hapit, so kumbaga may panghulog lang. Kasi yung panghulog naman na 1,000 per day is malaking bagay na yun. Kasama na dun yung pang maintenance natin. Kasi kung susumamuhin mo is sobra-sobra naman yun, yung 1,000 na yun. Almost parang 700 or 800 lang pinapatakan ito sa isang araw itong kotse kung may pagpa-plus-plus mo. Kaya lang, wala nang kuskus balungos. So punta muna ako doon sa tambayan kong isa. At medyo malakas-lakas yung signal doon guys. At doon ako mag-aabang ng booking. So 6:28 in the morning. Hindi ko lang kung anong oras tayo. At pag naka-2K tayo, kung nasaan man tayo, set destination na tayo pa uwi guys. So mga kawasak, tandaan nyo ba yung nakuha nating booking din dito sa may malapit sa amin, yung papuntang Manggahan, yung wala na yung pasahero natin nang dumating tayo guys. Is ngayon nakuha ko ulit. Pero ko-confirm ko kung makakaano ba siya talaga, kung nandun pa siya ngayon. Kasi mahirap na punta ulit tayo dun, wala tayong mababala. Hello po ma'am, okay lang po ba dun tayo sa sa mismong kalsada? Sige lang po, sa may gate na lang kuya. Opo, kasi nakapasok po ako dyan minsan, sobrang sikip po dyan ma'am Sige po. Okay po, thank you. On the way na po ako ma'am, nandito na po sa Green Breeze pa lang po. Okay, thank you. Okay po, sige po. So natatandaan ko yung niya, yung pangalan niya guys. So siguro ito nga yung ating yung pinick up noon na wala naman siya dun sa pick up location guys at nakaalis na. So nga pala, update ko lang kayo about dun. 'Di ba kapag nag-cancel yung passenger at nakalagpas tayo ng 5 minutes dun sa pick up location is automatic may 75 pesos tayo. So yun, umabot siguro ako ng 5 minutes mahigit dun guys kasi nga yung dating ko dun is 3 minutes na ako dun or 2 minutes mahigit bago ko tumawag sa kanya. So nung sinagot niya siguro tumagal na ng 5 minutes yun, no? Kaya may nakuha tayong 75 dun guys na reimburse ba tawag? Hindi reimburse parang incentive mo kapag pag kinanselan ka ng pasahero, nandun ka na sa pick up location, no? So hindi ko lang alam kapag driver ang nag-cancel tapos nasa pick up point na, kung makakaltasan din ba kami ng ganung presyo para papunta din sa customer, no, sa pasahero. So okay lang din naman kahit na ganunin nila kasi para fair nga naman kung it's either
driver or passenger ang mag-cancel, kasi napakalaking bagay talaga, napaka big deal ng pagka-cancel guys. Kasi syempre tulad namin mga driver, tulad ng sinuutang kong yun, napakasikip, sayang yung effort, sayang yung gas, ang layo pa man din ng pick up location, nasa 2 kilometers, no? Dahil lang guys, papunta lang ako dito sa ating pick up location. Alright guys, nandito tayo sa Manggahan, sa may General Trias. So nakakababa ko lang nung sa medical ata to, hindi ko alam, lapit-lapit, nag-grab pa siya. Kung mag-jeep na lang ako, 13 pesos. Ngayon nagbayad pa siya 200 plus. Pero yung mga naman, pag may mga pera yung tao, bagay is much better kasi may pasahero ako. Dahil lang mga kawasak, ngayon ay lipat tayo ng tambayan kasi nga naiihi na naman ako. So baka punta ako dito 7-Eleven dito guys, may alam ako ditong 7-Eleven na pwede kong pagtambayan. So parang wala ditong booking, makakabalik talaga ako ng Dasma guys. Feeling ko lang wala ditong booking. Ay hindi naman wala, kumbaga konti lang. So guys, malapit dito yung bahay ng girlfriend ko. So ito kasi way din papunta dun sa work niya. Ang gagawin ko ngayon, tinawagan ko siya, sabi kong paalis na siya. Ay paalis na daw. Eh kung pupunta ako mismo sa apartment niya is traffic. So sabi ko, sumakay ka na ng jeep, antayin kita dito sa may dito bumaba ka sa ganito. Dito kita antayin, wala naman akong booking. Nagpatay na ako ng apps guys eh. Wala naman akong booking, hatid na lang kita sa company nyo. So ngayon sabi paalis na daw siya. Sabi ko kung ako'y pupunta doon, babalikan ko siya, is mag-ano lang para bang malilate lang siya lalo. So sabi ko sige, sumakay ka na lang, dito ka na lang bumaba kasi malapit doon sa pinag-drop off natin, doon yung baba niya. Tapos sasakay pa siya ng tricycle papunta dun sa Golden Gate dito sa may Gen 3. Sabi ko pag Golden Gate din to, sabi ko bumaba ka dito, tapos satid na kita sa company nyo. Ano oras eh? Alas 7 na. So 8 o'clock kasi yung time niya. So yun, wala lang, naisip ko lang, hindi naman tayo nagmamadali ngayong araw guys. Ang saya lang. So yan, pakita ko sa inyo yung girlfriend ko mamaya guys. So guys, yan na siya yan Iyala naman. Sabog na sabog ang buhok Hi madam. Hi. Sa loob pala. How was it? How's your first book? Fine. Hi ka muna sa vlog ko. Ay, hi guys. So guys, malapit lang yung apartment nila dito. Dinaanan ko na. Nakakaawa naman yung buhok ko, lugay-lugay na. Malapit. Layo pa ng pinyahe ko, day. At least same way na. May suba ka? Hindi mo sinabi naka-vlog ka pa. Always ako naka-vlog pag ako'y bibiyahe. Ano nga guys, no? Kaya samahan niyo ako sa pagbiyahe ko. Hindi niya kasi ako pwede samahan sa biyahe kasi bawal naman ang kabit sa biyahe Ay. Bawal may kasama sa biyahe. Yun ang sabihin kong ibig. So mga kawasak, kaya hatid ko siya sa company niya. Diyan minsan lang kayo magsama sa pagbiyahe pa. Nantala pa yung pagbiyahe ko. So nakapaghatid kasi ako dito sa Manggahan. So naisip ko, papasok pa lang siya. Sabi ko nakaalis na siya. Sabi niya sa akin, hindi pa paalis pala ko. Sige, baba ka sa ganito daan, ihatid na kita. Yung mga sweetness na na nonchalant lang. Wala kang time, di kumuha ka ng isang oras sa biyahe mo. Then mga kawasak, naihatid ko na siya at 7:40 in the morning. Isa pa lang yung booking natin, kumita tayo ng 2:06. Ay, hindi ko na i-reset yung ating odo, no? So i-reset natin ngayon. Malaman natin kung magkano yung kikitain natin, tapos kung gaano kahaba yung ating itinakbo ngayong maghapon, no? So hindi naman ako hahapit talaga. 1,000 to 1,500 is diretso na tayo uwi niyan, set destination na tayo pa uwi. At tuting na lang kung makakuha tayo ng pabalik na booking, no? So mga kawasak, sabi ko sa inyo, dito sa Gen 3 ay konti lang yung booking sa Grab ha, pero sa Lalamove madami dito sa Gen 3. Pero sa Grab ay I'm 100% or 70% nakakunti talaga yung booking dito ng Grab. Sa Dasma talaga madami, Dasma, Imus at Bacoor guys. Yun, talagang hindi ako nasisiro doon sa mga lugar na yun guys. So dito, edi syempre hanap naman na una
hanap naman ulit tayo ng matatambayan na magaling-galing. So baka tumambay ako dun sa tinatambayan ko lagi na mga akasya guys. Tandaan niyo yung naglalalamove tayo. Tumatambay tayo dun sa ilalim ng puno ng akasya. So baka dun ako pumunta ngayon kung hindi ako makakuha ng booking guys, no? So mas maganda doon kasi malilim, tapos yun nga lang, walang gasinong booking. So mga 30 minutes or 1 hour lang ako doon. Kung wala akong makuha ang booking doon is lipat ako ng Dasma, no? Gagapangin ko na yung Dasma para kahit pa paano makakuha tayong booking. Tsaka yung ibang school ngayon guys is wala nang pasok kasi yung nadaanan ko laging traffic na school is wala pa estudyante. So sarado yung school, pati yung gate. So ibig sabihin wala pa silang pasok, wala na silang pasok ngayon. So doon lang tayo lugi, ano. So kagandahan lang na nandito tayo sa probinsya, hindi lang naman yung, hindi mostly trabahante ang naisasakay natin, ang mostly ay yung mga student, ano, kahit na naka 20% off yan, naka 20% na discount is malaking bagay na yun sa amin, no? Kasi nandito lang naman kami sa Prab. So yun, sana maka-jackpot tayo ng isang long distance pa Manila. Tapos kasi talagang target ko Manila. Tapos 1 PM, 2 PM set destination na pauwi no matter what, no? Gano'n na yung kita natin. So mostly kapag napadating naman ako ng Manila, isang tanghali is nakaka 1.5 na tayo hanggang 2,000. So pwede na alauna, 2:00 is uwi na. Ganun lang guys, kasi kayang-kaya mo naman talaga kumita dito ng 3,000, 4 hanggang 5,000 sa isang araw, no? Pero hindi mo kayang gugulin yun sa 8 oras lang. So sa 8 hours, nakikita ko din sa mga group, ang mga kita nila ay mga ano lang, mga 3,000, 2,500 sa 8 hours, guys. So mostly ako, inaabot akong 10 hanggang 10 hours lang So one time umabot akong 18 hours or 16 hours ata yun, na kumita ako ng 4,000 something. So kasama ang tip, nasa kulang-kulang 5,000 din. Pero hindi ko na inulit yung guys, talagang sobrang kinabukasan hindi ako nakabiyahe. Sobrang puyat, sobrang pagod. Talagang pagbaba ko ng sasakyan, nangangatal ako Biruin mo, halos 18 hours kang nagda-drive sa kalsada. Pero mo yun, nakaupo ka dito, ang pahinga mo lang ihi at saka kain, tapos sobrang traffic, kaya din umabot ng ganun. Kung hindi traffic guys, kayang umabot ng ganun nakita sa 8 hours, no? Pero katulad nito na sobrang traffic is hindi talaga kaya. Ng 8 hours kikita ka ng sobrang laki. So maliban na lang kung long ride, north to south ganun, no, makaapat kang north to south, may 4,000 ka din. So yun ang kagandahan guys. So ngayon, wala kailangan mo talagang gumugol ng mahabang oras kung gusto mo ng malaking kita din guys dito sa Grab, no? Yun nga lang, yung pagod is hindi natin may iwasan talaga. Sobrang nakakapagod din talaga mag-drive kahit na sabihin mo nakaupo ka lang. Automatic yan, tapos gas brake, ayun. Pero sa akin naman is ayoko naman abusuhin yung katawan ko kasi mahina din naman yung konti yung resistensya ko. Konting pagod ko, kinabukasan hindi na ako makagalaw. Kaya hanggang 8 hours to 10 hours lang ako. Depende na lang kung pauwi na ako, naabot ako minsan ng mga 13 hours, 12 hours sa kalsada. Pero yung ultimo sasabihin ko sa sarili ko, ay kailangan ko mag 15 hours ngayon, kailangan ko sumagat, tapos kailangan ko mag 12 hours ngayon kasi kailangan ko sumagat. Pag naka 2,000 na ako, kahit 6 hours pala, 5 hours pa lang akong nakakalabas or 7 hours is umuwi na talaga ako. Yun lang, para pagdating mo sa bahay hindi ka ganun kapagod, malakas ka pa din, makagawa ka pa ng kung ano-ano. Katulad ko, nakaka-edit pa ako pagdating ko, nakakaluto, tapos sa maganda nun, makakabiyahe ka ulit kinabukasan. So kinabukasan ka na bumawi. Ayoko nung sasagad ka ngayon ng ilang oras na halos abutin ka ng 20 hours or 18 hours, tapos kinabukasan hindi ka bibiyahe. Iba yung pagod pa din parang abot pa siya ng makaluwa yung pagod mo. Kaya hindi ko ginagawa yun guys. Ang gusto ko everyday, tapos hindi siya hapit na biyahe. So yun, naka-open yung app natin, magmerienda lang tayo dito ng Pares dito kay kuya. Dito lagi ako nagme-merienda nung naglalalamog pa ako guys. So yun lang, mamaya na lang ulit pag may buong na tayo. Di ko lang makakuha ako ngayon. So lipat akong Dasma kung wala ako tayong makuha dito. So wala pa tayo doon sa mga puno ng Nara ha. Nandito lang tayo sa bypass sa Mayor's Drive ng General Trias. So mga kawasak, may nakuha tayong booking. At ito ay papunta ng Rockwell sa may tawag dun, sa may ano guys,
sa may Makati. So papunta to ng Makati. So ngayon pupuntahan ko na guys, mag U-turn lang ako dito. So yun, di ba? Sabi ko sa inyo eh, makakachamba din tayo eh. Hindi pa nga ako nakakapag-merienda dun eh. Makakuha na agad tayo. Tamo, nasa ano na agad tayo. Pa Manila na agad yung booking. So possible mga 2 to 3 is makakaano na tayo, makakabalik na tayo ng Cavite 4 o'clock. So 1,063 cash pa. So sana isa lang yung sasakay, no? Para tipid-tipid sa gasolina. So ang daan ko na nito ay sa Cavitex. So di ko alam kung pag-aanuhin pa ako, kung pag-i-skywin pa ako. Pero pwede nang hindi kasi hindi naman ganun kasikip ngayon. Anong oras na? 7:54 na. So kung mga bandang ano yan, bandang sige pa ngayon, siguro bago makadating ng Manila eh nasa ano na ako. Nasa alas 9 na yan, no? Alas 9, alas 10 bago tayo makarating. So hindi na masama yan. So mga kawasak, nandito tayo ngayon sa Rockwell. At may bagong booking na ulit tayo guys. Papunta ng ewan ko saan to. Tangina, sala tayo guys. Bigay ng bagong daan. Yan ang mahirap dito sa Makati kasi ang dami ditong one way. Kapag nagkamali ako, isang layo na ng ikot. So buti na lang at yung ikot natin itama ay kasi kapag kinilik mo agad tong Grab navigation is hindi agad nag-response kung minsan patalikod yung talikod yung turo sa'yo. Kumbaga dapat pauna ka tapos yung turo ng mapa is patalikod, o di ba? Minsan sala mag-u-turn ka tapos sala pala yung na-u-turnan mo. Alright guys, nandito tayo ngayon sa may Parañaque at nakaka 1.8 na tayo guys. 1.850. So 11.51 pa lang. So ngayon, ang tangi kong gustong gawin ay humihi. As always, ako si Boy Ihi. So titingnan ko kung malapit dito yung 11 kilometers pa yung sa tita ko. O 11 kilometers pa guys. Medyo malayo-layo pa. Mag-west service road pa ako ng malayo. Huwag na lang siguro. Punta sana tita ko guys sa sa may Sukat. Ito din sa Parañaque pa ba yun? Yung Sukat. Basta doon, punta sana ako doon. Kaso nga lang is 11 kilometers pa. Medyo may pagkamalayo guys. Hindi ko naman alam kung makakuha ako doon ng booking pabalik ng Cavite. So pwede na siguro tong iuwi guys. Tong 1.8. Sureball naman tayo na meron naman sa Cavite tayong makukuha. Paikot-ikot doon, no? So hanap lang maiian guys. Tapos magsiset destination na tayo pa uwi. O ganun lang. Diba, ang bilis lang ng biyahe natin. Wala alas 6 hanggang 10:53. May 1.8 na agad tayo. Pala guys, kumain na ako. Habang may maganda pa ako na pwestuhan, malapit na iam, tapos maluwag na gasoline station. Kaya samantala ko na yan kasi alas 11 na din naman 11:03. So napaka-useful nito guys. Tignan, naka-ano lang ako, naka-level 1 lang ako na aircon. Tapos 1/4 ng thermostat. Tapos ito electric pala to. Sulit. Sulit yung bili ko dyan. So alam natin guys ay munggo na may karne at naubos ko na yung chicharon Pinamantala ko na may maganda akong nakitang spot dito sa pinag-ihian ko. Kumbaga tinambayan ko na dito. Naka-off naman yung app natin, naka-offline. Tapos kumain muna tayo dito. By the way, may tinakbo na tayo 71 kilometers, sakto 71.0. Tapos full bar pa yung ating gasolina kasi hindi naman nag-iinit kanina guys. At makulimlim lang. Kaya hindi ganun kahagad yung aircon natin. Nga pala ito, electric pa natin guys is meron pa may mga customer din na may mga pasahero din na ayaw magganyan. Kaya pakipatay daw. Please can you turn off the fan? Kasi dalawang foreigner yun nasakay ko yung pa natin pasahero sa Dasma hanggang Gentry, yung padalawa mula Gentry hanggang Makati. Kasi yun yung sumunod, yung foreigner na yun, pin-turn off na to. Tapos yung kasunod kong booking is foreigner ulit. Hindi, Pilipino pala, Makati to Makati. Tapos yung kasunod na booking itong last, foreigner naman. Hindi ko na binuhay din to. Foreigner, Makati to. Ito, tapat lang ng NAIA Terminal 1 dito sa Parañaque. Punta sana hatid ako guys, kaso 11 kilometers pa. Malayo-layo din, papadaanan ako ng West Service Road. Napaka-traffic dun guys. So, wag na lang. Uwi din naman kami ng 26. Ng Pasko, uwi din naman sila. Doon na lang kami pangipangita sa Quezon. Kasi guys, yun yung close na close ko din na tita. Nasa malayo. Si Tita Vilma. Uwi na lang tayo maya-maya guys. Maghanap na lang tayo pasahero pa uwi. Nag-exit ako ng Rojas Boulevard. Tapos may pumasok sa aking booking. Ang way ko na is papuntang Cavitex or Pitex.
Tapos may pumasok sa akin, saktong nasa kanto ako. Pick up ko Baclaran. Oh my god, pabalik. So sayang ilang segundo lang kung na-pick up, kung nakita ko agad na Baclaran yon. Eh di sana nagkanan na ako dun bago ako umexit ng Rojas Boulevard guys. So ngayon, ang way ko ngayon paka-Abintex, mag-u-turn pa ako ng malayo dito sa Naiya Road ata to. So sabi ko na kay ma'am, pa-wait na lang po, makakapag-antay. So yun, ay nako, yan ang sinasabi ko na ang bagal minsan ng response ng Grab navigation. Kaya minsan napapalayo kami kapag ora mismo na, kantuhan na, parang decision making na left or right. Tapos nung pag left ko, biglang pumasok yung booking. Nasa gitna na ako ha, syempre bawal na ako kumana kasi swerving na yun at baka mag-cause pa ng accident. Nasa gitna na ako ng kanto ha, tapos pumasok yung booking, ang pick up Baclaran, kanan yung Baclaran, nasa gitna na ako, pakaliwa. Ayun, wala, binessage ko na lang, sabi ko pa-wait na lang po. So yun mga kawasak, pick upin ko to Baclaran papuntang Las Piñas. Then siguro sa Las Piñas makakuha na tayo, kasi katabi na nun Bacoor na Molino ata, o baka makakuha tayo ng papuntang SM Molino. So maganda. So yun lang. Ano oras na? 12:17 guys, at may kinita na tayo na sakto 2,000 at mahigit. 2,1 kulang guys. Siguro baka bago tayo makauwi, maka 2,500 man lang tayo. So gasolina na naman natin yun, nasa 700 or 800 lang. 700 siguro. Normally mga 2,500 nakita ko, nasa 700 lang yung gas ko guys Katulad nung kumita akong 2,300, 700 lang din yung gas ko nun. Talo pa sa traffic, o diba? What more kung hanggang malapit sa atin may booking tayo, di ba mas malaki, hindi tayo matatalo sa gas. Pero although kahit naman anong booking ko, kahit napakadami kong nakuhang saver, napakadami kong nakuhang PWD, senior citizen at tawag doon student, di ba may 20% discount yun na sa amin naka-charge. Ewan ko ngayon kung sa amin pa din naka-charge ha. So hindi pa din naman talo talaga sa Grab. Hindi ka matatalo sa gas kahit na naka-saver or naka-student ba yung mga pinipick up nyo. Ako ha, hindi pa ako natatalo. At least pinakatalo ko sa gas, wala pa sa Grab. Pero sa Lalamove guys, halos half nung kita ko, kunyari kumita ko 1 time, halos half nun, 700 or 750 is gasolina, mostly 700. Pag kumita ko ng 1.5 is may 700 na akong gasolina ang kinakaltas dun. So yun, ganun kaliit lang ang kita sa Lalamove. Kaya siguro binitawan ko din yung Lalamove guys. Ang gagagawa ko na lang ngayon sa Lalamove, if ever na gusto ko umuwi ng Quezon, gusto ko pumunta ng, kunyari pupunta akong Bulacan, is yun, saka ako naghahanap ng booking kay Lalamove na papunta ng same way. Kasi sa Grab guys is bawal naman magsabay. Kunyari may tao na sakay ako, is bawal akong magsabay ng iba pang tao. Unlike kay Lalamove is walang problema, kahit may karga kang gamit, pwede kang magsakay ng tao. Walang problema. Sabi mo, pahinanti mo yan Isa lang syempre, pero sito kasi likod, pwede pang paglamnan ng gamit na ipapadala ng Lalamove. So Grab talaga, yun the best. Makakahulog ka talaga ng sasakyan. Sa mga nag-iisip dyan, is Grab is the best kung gusto nyong kumuha ng sasakyan na panghanap buhay. Huwag na Lalamove guys. Kung maglalamove kayo, mag 1,000 kg na lang kayo. Mga L300 ata yun, mga Travis, gano'n yun, talagang swak na swak pag pagkargahan talaga. Kapag kasi sedan Lalamove mo is pwede rin naman, kaso nga lang kung maghuhulog ka ng kotse is medyo mahirap kumita sa Lalamove. Yun lang. Then naka U-turn na tayo at pick up natin ay sa may Baclaran Church, sa may mismong entrance daw sila So yun, punta ng Las Piñas. Sana magkaroon na tayong booking ulit doon. Alright mga kawasak, share ko lang sa inyo. May sumakay sa akin sa sa Las Piñas papunta ng BIR 13 Martires Cavite. Pero yung pin location niya is sa sa Salitran, Dasmariñas, Cavite. So ngayon yung ibinaba ko nandun na ako sa drop off kasi hindi ko naman din napansin na papuntang BIR ng 13 Martires So nandun na ako sa drop off location, which is ang address ay sa may Dasmariñas, Cavite. Ay niya po ba, hindi daw doon. Sabi ko ma'am, dito po yung binook nyo. Una, may nakalagay na tawag ng BIR 13 Martires City. Tapos ang kasunod is Salitran, Dasmariñas. Sabi ko meron ba nun? Siguro baka meron nun inano ko na lang, dinaretso ko na. Tapos ngayon ayaw niya
Sabi ko, ma'am, magbubuk na lang daw siya ulit. Sabi, ma'am, pag nagbook kayo ulit, hindi na ako yung makakuha niyan, for sure. Kung gusto niyo, diretso ko na lang. Tingnan niyo na lang sa Grab kung magkano. Tapos, edi, yun na lang ibayad niyo sa akin. So, from there to, 530 from Dasma sa Salitran hanggang dito sa 13 Martires. 530. So, ang nangyari is walang kaltas ngayon ni Grab, yung ating pasahero. Kasi ayaw naman niya bumaba. At nagmamadali daw siya, diretso ko na lang daw, yung pinatingin ko na lang yung price, tapos sinatid ko dito. Tapos pinakaliwa pa ako doon, papuntang Walter Mart, dito sa 13 Martires. Akala ko naman, ginawa niya lang drop off location yung BIR, pero papunta pa lang Walter yun. Hindi pala sa BIR mismo. Sabi ko, ma'am, diretso po tayo eh. Pinaliko niyo po ako. Sabi ko, ganyan. Bakla. Ayun, tumotal siya ng 992 kasama yung niya sa Las Piñas na 462. So, lahat-lahat 992 na bayaran niya. So, ngayon may earnings tayo guys na 2,799 plus 530 na malinis equals to 3,329. 3,329 ang ating earnings ngayon. Anong oras na? 3:30. Umabas tayo ay 6:30, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 9 hours guys. Meron tayong, limot ko na agad 3,329. So mag-online ulit ako, papunta na pauwi naman ng Dasma, baka kasi meron din ditong bookings. Makuha natin teka, baka enforcer to. Baka tikitan ako, nakapark ako sa Gedli So nandito tayo ngayon sa Shell at nagpagas na din ako, full tank na ulit. At may tinakbo tayong 146 kilometers guys ngayong maghapon. 9 hours lang yan 9 hours, 146 kilometer. Full tank na ulit. Sagad yan 760. Nag-automatic na, tapos pinasagad ko ulit ng 800. Tapos ang earnings natin guys, sa 8 na bookings, bali 9 bookings yan. Kasama yung kanina nga yung nagsala ang booking. So isinakay ko na halos 9 bookings yan. Kasama yung labas. Yung labas na book. Tapos 2,799 plus 530. Ayan nga, kinita natin ay 3,329 minus 800 na gasolina. 2,529 guys. And then minus 1,000 para sa hulog natin sa boundary. Meron pa tayong 1,529. Or yeah. So atin na yan, 1,529 na yan. Sa bahay na yan or kung saan ko man gusto gawin. So biruin mo sa 9 hours na yun is may net na tayo na 1,529 guys. Biruin mo, above minimum na naman ang kita natin. So ngayon, napadami yung cash natin, kaya ang dami nating cash. Napadami yung nagbayad ng cash guys. Ultimo yung pinakauna kong long ride, yung padalwa kong booking kanina umaga is cash din. 2,000 yung binayad niya. Tapos, ayun, tayo na lang ang nagsukli. Kaya madami tayo ngayong cash. May lilibuhin pa nga So hindi na masama sa 9 hours nating biyahe. So sabi ko nga sa inyo mga kawasak, yan ating kita. Katulad nung minsan is 10 hours is kumita lang tayo ng 2.3 or 2.6 ata yun. Nakadepende talaga sa araw yung ating kita guys Hindi araw-araw is ganyan yung kita at hindi araw-araw is ganun yung kita. Kung pumaldo ka ngayon, kung kumita ka ngayon ng 5,000, so possible bukas hindi mo kayang kitain yon or mas mataas or mas mababa. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 4, 7 4,700 yung cash natin ngayon guys. Magkano na lang yung natin Grab nasa 10.5 pa yung natin, yung wallet natin dito. So yun mga kawasak, at ako ay go Rebels na sa bahay, diretso na ako. Pero mag-open ako ng ang account kasi mayroon pa tayong 6 kilometers. Kasi yung last vlog natin is 13, diba? 13 yung last drop off natin. Wala din naman tayong nakuha noon, so possible ngayon wala din tayong makuha na bookings pauwi sa atin. So, pero tatry ko pa din kasi maaga-aga pa naman ngayon. Kaya, ayun, yung 13 talaga is parang wala pa akong makuhang booking talaga pa 13. Yung 13, yung pick up point ay 13 kung going to somewhere. Wala pa, puro
Gentry kanina, Dasma, Imus, Bacoor, ganyan, papuntang Manila. Pero sa 13 parang bihira guys. Kaya tayo uuwi na at paldo na naman tayo ngayon. So may panghulog na tayo at sobra pa. Pwede nga ako mag-double ng hulog ngayon eh. So sa bahay na ako magko-compute kung magkano ba yung ihuhulog ko. So yun, mga kawasak, so hindi araw-araw ganun yung kita. So ngayon kita mo may 9 hours natin is naka 3,300 tayo. Tapos nung mga nakaraan sa 10 hours natin is naka 2,600 lang ata or 2,900 lang tayo. O diba, hindi pare-parehas. Yun lang ang sortihan sa pag-grab, paglalala move it, angkas, joyride, ganyan. Sa mga freelancer na katulad nito na ganitong category is hindi araw-araw ganun yung kita mo, no? Nakadepende sa sipag mo, nakadepende sa pasahero. Madaming dinedependehan para kumita ka ng mas maganda. So ngayon hindi tayo talaga lugi. Promise, malaki yung kita natin ngayon sa 9 hours nating biyahe, sa 146 nating tinakbo. So yun lang mga kawasak. Napakasarap talagang medyo patanghali nang lumabas, alas 6, hindi din naman pala talo sa booking. So dati kasi nasa mindset ko is dapat alas 5, alas 6 nandun ako sa Manila para ikot-ikot na ako sa Metro Manila. Eh hindi ko alam, yung puyat ang kalaban ko, yung gumising na maaga, alas 3 gumigising na ako. So ngayon alas 5, 4:30 to 5 o'clock ang gising ko eh. Dati 3 o'clock o kaya 2:45 gising na ako para maggayak na ako. Tapos alas 4, 4:30 umalis na ako ng bahay. Eh ngayon 6 o'clock, kanina nga 6:30 na ata tayo nakaalis eh. So yun lang mga kawasak, so ride safe always and peace.